Sa pagpapatuloy, pinaalala ang pagpupulong ni All Might sa Class 1A, na plano nilang malinlang si All for One kahit na ito ay nakasubaybay sa kanila gamit ang search ability, na nakuha niya noon kay Tomoko. Ipinaliwanag ni Detective Naomasa, na kailangan nilang ipakita kay All for One na sila ay desperado na, para mahulog ito sa kanilang patibong at magbibigay daan ito para mahuli si All for One nang hindi handa. Dahil sa plano ni Aizawa, sinabi nito na gagamitin nila si Yuga para pumili ng lokasyon kung saan nila aakitin si All for One, at natuwa ang Class 1A dahil sa pakikipagtulungan ni Yuga. Ngunit agad na nag-alala si Momo, dahil malalagay sa panganib ang buhay ng pamilya ni Yuga kung sila ay magsisinungaling kay All for One, dahil ito ay may lie detecting quirk ability. Kaya naman sinama nila All Might si Shinso, upang ito ang mag-brainwash sa pamilya Aoyama habang ang mga ito ay nakikipag-usap sa audio call. Sa pamamagitan nito, ligtas ang emosyon at motibo ng pamilya Aoyama sa lie detecting quirk ni All for One, dahil si Shinso mismo ang nagsasalita o nagkokontrol sa mga ito. At dagdag pa ni Naomasa, nakasama sa partisipasyon si Monoma, at gamit ang quirk na warp gate ni Kurogiri kakopyahin ito ni Monoma, upang ipadala ang mga hero sa lokasyon at paghiwalayin ang mga kalaban, na naaayon sa ginawang plano nila All Might. Samantala sa Central Hospital, pagkatapos ma-inform si Monoma ni Aizawa sa kanilang plano, nagdududa si Monoma sa kanyang sarili, dahil sa kanyang quirk na hindi siya magiging isang ganap na bida, ngunit sinabi ni Vlad King na ito ang pagkakataon upang patunayan niya sa lahat ang kanyang kakayahan. Sa kasalukuyan, habang nagaganap ang mga pagsugod ng dalawang panig, nakasubaybay ang counterforce mula sa intercom, habang si Dobby at Endeavor ay muling maghaharap, ngunit pinigilan ng yelo ni Shoto ang apoy ni Dobby. Dahil sa nangyayari, ipinagtaka ito ni All for One, at biglang inutos ni Naomasa at All Might, na i-activate ang Troy system, upang ikulong ang mga kalaban, habang si Monoma ay nagsama ng mga warp gate upang ipasok dito ang mga kulungang bakal. Sa tulong ng mga heroes, matagumpay nilang itinulak ang mga blocks sa warp gate, ngunit ang ilang mga blocks ay madaling nabasag ng mga kalaban, at sa mabilis na pangyayari, si Deku ay nahila ng isang lubid papunta sa ibang warp gate. Nang matagumpay ng may padala ang mga kalaban sa iba't ibang designated area, ipinaalam ni All Might na sila ay maaari nang tumungo sa Phase 2 ng kanilang plano. Sa lokasyon ng Gunga Mountain Villa, kung saan na-raid noon ang Liberation Front, hinarap nila Endeavor si All for One, bagamat sinubukang atakihin ni Hawks ito sa ulo, ngunit ang maskara ni All for One ay hindi man lang nasira. Pinuri ni All for One ang plano nila Endeavor na paghiwalayin sila, ngunit sinabi nito na hindi pa rin nila magagawang manalo, at ang ipagharap ni Endeavor ang kanyang dalawang anak, ay isang malaking pagkakamali para lamang mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Sa kabilang dako, nang makarating ang koponan nila Best Jeanist kasama si Shigaraki sa floating arena, binalaan ni Bakugo si Jeanist, na si Deku ay nahiwalay sa kanila. Sa kabilang pangyayari, si Deku ay na-warp sa Okuto Island, at nagulat sila Uravity at Froppy dahil si Hamiko ang tanging salarin, kung bakit napasama sa kanila si Deku. Dahil sa nangyari kay Deku, ipinag-alala ito nila Bakugo, habang si Shigaraki ay napagtanto niya na sila ay malayo sa lupa, at nang sinubukan niyang gumamit ng decay, biglang isang bakal ang ipinataas siya papunta sa electromagnetic barrier. At sa tamang oras, kinaladkad ni Best Jeanist si Shigaraki paibaba, at sinabi ni Best Jeanist, na kahit gaano pa kalakas si Shigaraki, ang lugar na ito ay dinisenyo upang maging libingan niya, na tinawag na Coffin in the Sky. Ipinaliwanag ni Best Jeanist, ang functionality ng Fortress ay pinapagana ng team na kinabibilangan nina Cementos, Power Loader, Hatsume, at ang mga support core students na sila Momo, at Kaminari na nagbibigay dito ng kuryente kasama ang iba pa. Samantala, habang kasalukuyang nakikipaglaban ng mga bayani kay Shigaraki, sinubukan niyang magpakawala ng shockwave attack, ngunit napigilan ito ni Monoma gamit ang quirk ni Aizawa. Bagamat sinubukan ni Mirko umatake kay Shigaraki, ito ay naglabas ng malahalimaw na kamay na panang-atake niya kay Mirko. Hindi maintindihan ng mga bayani,
kung paano nagagawang baguhin pa rin ni Shigaraki ang kanyang katawan, kahit na nakasubaybay pa rin sila Aizawa at Monoma sa kanya. Ipinaliwanag ni Shigaraki na hindi siya gumagamit ng quirk sa kanyang pag-evolve, bagkus ito ang daan para maka-adapt ang kanyang katawan para makontrol ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya. At ang eksperimentong ito ay gawa ni Dr. Kyudai, ang quirk singularity, ang hakbang sa kanilang gagawin na superhuman society. Samantala, nang makontak ni Aizawa si Deku, sinabi nito na siya ay dinala ni Hamiko sa Okuto Island, nang humiling si Deku na ma-warp pabalik, biglang naputol ang kanilang usapan. Alam ni Aizawa na hindi makakayang ma-warp pabalik si Deku, dahil hindi kayang gumamit ni Monoma ng dalawang quirk ng sabay, kaya naman nag-iwan si Aizawa ng mensahe kay Deku, na kailangan niyang makabalik ng mag-isa. Pagbalik sa Okuto Island, habang nakikipaglaban sila gang orcas sa mga villains at Nomo, narinig ni Hamiko ang balak na pag-alis ni Deku, kaya naman mabilis siyang umatake, at inamin niya ang pag-ibig niya sa ating bida. Dahil sa pag-atake, pinagtaka ito ni Deku, sinabi ng fourth wielder na hindi kinikilala ng danger sense ang anumang pag-atake ni Hamiko, sapagkat totoo ang nararamdaman niya kay Deku. At sinabi ni Hamiko, kahit nung una pa lamang ay nagustuhan na niya si Deku, dahil may pagkakahawig siya sa first crush ni Hamiko, at ang matikman ng dugo ni Deku ang tiyak na magpapaligaya sa kanya. Dahil sa sinabi ni Hamiko, nahihiyang tinanggihan nito ni Deku, at sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman nito, ngunit ang kanyang pagmamahal ay hindi angkop sa kanyang mga kinikilos, sapagkat sa huli ay nasasaktan lamang ni Hamiko ang taong minamahal niya. Dahil sa rejection, dito napagtanto ni Hamiko na si Midoriya ay pareho lamang ni Ochako at ng lahat, kaya naman siya ay sumugod kay Deku at umatake, bagamat nagawang ilayo ni Ochako si Hamiko, ngunit siya ay nasaksak nito sa likod. At sa mabilis na pangyayari, dumating si Froppy para iligtas si Ochako, at sinabi ng dalawa na sila na ang bahala sa laban kay Hamiko, dahil mas kailangan na si Deku upang harapin si Shigaraki. Nang makaalis si Deku gamit ang Fugen at Float, sinabihan siya ng second wielder na mag-ingat sa kakagamit ng kanyang kapangyarihan, dahil kailangan niyang magreserba para sa darating na mas mabigat niyang laban. Samantala sa lokasyon ng Kamino, kasalukuyang nilalamon ng apoy ni Dobby ang buong lugar, habang sila Burning ay gagawin ng lahat para lamang masuportahan si Shoto sa utos ni Endeavor. Bagamat sa kabila ng problema ni Endeavor sa pamilya, hindi pa rin magagawang tumalikod nila Vernon kay Endeavor, sapagkat siya ang dahilan ng kanilang pagiging isang bayani, at sila ay buong pusong nakasuporta sa kanya. Habang si Dobby ay patuloy na nagliliyab, sinabi ni Shoto na siya ay hindi na parito dahil sa utos ng kanyang ama, kundi siya ay nagbuong kusang harapin si Dobby para pigilan ito. Nang tinanong ni Shoto kung bakit hindi piniling bumalik ni Dobby sa kanilang tahanan dati, at bilang nakakatandang kapatid, ipinaliwanag ni Dobby ang dahilan kung paanong lumakas ang kanyang apoy, at kung paano ding tinawag ang sarili na Dobby. Sa istasyon ng pulis, napansin ni Dr. Kyudai na nabawasan ang bilang ng mga gwardya, at sinabi niya na ngayon ang araw na kanilang pinakahihintay. Sa nakaraang 11 taon sa Sekoto Peak, habang umiiyak ng dahil sa kanyang ama, pinakita si Toya kung paano nasunog ng kanyang kalungkutan, at pagkadesperadong mabuhay pang muli para lamang may mapatunayan sa kanyang ama. Ngunit ng gabing yun, ay narecover din ni All for One ang sunog na katawan ni Toya. Samantala, nagising si Toya sa isang bahay ampunan, at nagulat siya nang malaman na siya ay nakatulog sa loob ng 3 taon, ang tanging huling naalala niya ay ang gabing nasunog siya sa Sekoto Peak. Bagamat nakiusap si Toya na umuwi, ngunit hindi pumayag si All for One at sinabing ang kanyang katawan ay galing sa matinding pinsala at kailangan pa ng lubusang pahinga. Kahit na sinubukan ni All for One na manipulahin si Toya, ngunit ito ay hindi gumana, at pinilit pa rin ni Toya na umuwi sa kanilang tahanan, para makahingi ng tawad sa kanyang ina at makita ang kanyang ama. Nang makabalik si Toya sa kanilang tahanan, ngunit ang tanging nadatnan niya ay ang ama na kagaya pa rin ng dati, at ng araw din na yon,
ay tinanggap niya ang kanyang kamatayan, upang isilang si Dobby na halos walang pakiramdam at puno ng puot at galit. Sa kasalukuyan, pinasalamatan ni Dobby si Shoto sa pakikinig sa kanyang kwento, at sinabing natutunan niyang palakasin pa ang kanyang apoy, dahil sa mga itinuro sa kanya ni Endeavor, at dagdag pa ng tumitinding galit niya sa kanilang ama. At dahil sa paglakas ng kanyang kapangyarihan, kasabay nito ang pagkamanhid ng kanyang katawan, na nagtulak pa sa kanya para malagpasan ang kanyang limitasyon. Habang nasusunog ang buong lugar, kasabay din ito ang pagtindi ng init ng apoy ni Dobby, at sinabi kay Shoto na magiging magandang panggatong siya kahit wala ang kanilang ama. Ngunit si Shoto ay gagawin ang lahat para pigilan ang kanyang kapatid. Sa pagsisimula ng laban, nagpakawala si Dobby ng Hell Spider, at ang mga bayani ay nagulat sa ataking ito, dahil ang galaw na ito ay kinikilalang galing kay Endeavor. At nang akmang pakakawalan na ni Shoto ang Great Glacier, ngunit si Dobby ay sumulpot sa likod at sinuntok ito, kasunod ng pambubugbog sa kanyang kapatid. Bagamat nakawala si Shoto, ngunit ito ay pinasundan ni Dobby ng jetburn na nagpatalsik kay Shoto sa malayo. Kahit na tumanggap ng matinding atake si Shoto, ipinaliwanag niya kung paano niya nakuha ang Great Glacial. Sinabi niya na ito ay balance na kombinasyon ng malamig at mainit na dugo, na dumadaloy mula sa kanyang katawan at patungo sa kanyang puso na nagresulta sa kakaibang malamig na apoy. At sa kanilang muling pagharap, si Shoto ay pinasalamatan niya ang kanyang mga kasama, at ginamit na inspirasyon ng kanyang pamilya at mga kaklase, upang maibigay ang huling atake na tumapos sa kanyang kapatid na si Toya. Matapos maipanalo ni Shoto ang laban kay Dobby, mabilis na ipinaalam ni Vernon ang patungkol dito, na nagbigay inspirasyon pa sa mga bayani na ipagpatuloy ang laban, habang sa intercom naman ay napaluha si All Might dahil sa pag-asang binigay ni Shoto. Nang makatanggap ng report ang intercom sa pagkapanalo ni Shoto, agad na pinakalat ni Sukauchi ang balita sa lahat ng lokasyon ng laban, at ang mga bayani ay mas lalo pang nagpupursigi, dahil makakaya na nilang mabaliktad ang laban. Samantala sa Troy site, ang assassin ni All for One na si Kuneda ay pinagbantaan si Aoyama na papatayin, dahil siya ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang paghihiwalay sa puwersa ni All for One. Sa kabilang dako sa harap ng Central Hospital, ipinaalam ni Present Mike ang balita sa panalo ni Shoto, habang si Spinner ay hindi makapaniwala sa narinig at lalo pang nagalit, at nag-utos na salakayin ng hospital upang mabawi si Kurogiri. Pagkatapos ng laban sa Kamino, muling sinamahan ni Tenya si Shoto, at naguguluhan nito dahil ganun lamang niya kadaling natalo ang kanyang kapatid, habang si Dobby naman ay dinadakip ng mga bayani, ngunit isang binhi ang nagsisimulang magningning sa dibdib nito. Sa kabilang dako, dahil sa pagkakagalak ni Endeavor sa pagkapanalo ni Shoto, iniinis ni All for One si Endeavor sa pamamagitan ng pagbanggit sa nakaraang pagkakamali nito kay Dobby. Sa flashback, ipinakita ang pagpupulong ng tatlong top heroes. Pinaplano nilang targetin ang maskara ni All for One, dahil ito ang nagsisilbing kahinaan niya at kanyang life support. Ito ay nalaman nila sa pamamagitan ng impormasyon na binigay sa kanila ni Stain. At napagdesisyonan din nila na silang dalawa lamang ni Endeavor at Hawks ang haharap kay All for One, dahil magiging advantage lamang ni All for One kapag mas marami itong kalaban, dahil maaari itong makakuha ng mas marami pang mga kapangyarihan. Sa kasalukuyan, inatake ni na Hawks at Endeavor si All for One, ngunit inasahan nila na madaling makokontra nito ang kanilang mga atake, kaya naman si Endeavor ay sinubukang makipaglaban sa close combat, at unti-unting natutunaw niya ang depensa ni All for One. Kaya naman si All for One ay sinamantalang ibunyag ang koneksyon niya mula pa sa pagkasunog ni Toya noon sa Sekoto Peak, na lalong nagpagalit pa kay Endeavor, habang si Hawks ay sinusubukang pakalmayin si Endeavor. Habang si Endeavor ay nawawala sa sarili, biglang nag-counter-attack si All for One kay Endeavor at sinunod si Hawks. Sa pagkakataon na ito, hindi na makakaiwas si Hawks, kaya tiniyak na lamang niya ang kaligtasan ni Endeavor. At nang makaatake si All for One, biglang dumating si Jiro at Tokoyami upang sagipin si Hawks.
Bagamat pinapaatras niya ang mga estudyante, ngunit tumanggi ang mga ito, at determinadong sila ay suportahan sa laban. Samantala, si Endeavor ay nagawa pa rin makaligtas sa isang kritikal na atake, at nagdesisyon na harapin si All for One ng kalmado, alang-alang sa kanyang dalawang anak. Habang naghahanda sina Hawks, Tokoyami at Jiro, kinakailangan na ni All for One na tapusin ang laban, upang makabalik na agad kay Shigaraki. Kaya naman agad niyang inatake sina Jiro at Tokoyami, ngunit nagawang makaiwas ng dalawa, habang si Hawks ay gagawin ng lahat upang mapanatiling ligtas pa rin ang mga ito. Kahit na puno ng takot si Jiro, gagawin niya ang lahat upang lumaban, at handa siyang harapin ang panganib upang maipaghiganti lamang ang kanyang dalawang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si All for One ay umatake ng laser, na tuluyang naglagay sa tatlo sa alanganing sitwasyon. Maraming salamat sa inyong panunood, at dito natatapos ang ating recap. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng anime, like and subscribe. Hanggang sa susunod, paalam!